This episode may cover sensitive topics like sexual assault, domestic violence, and stalking, which could be triggering. While we recognize the challenges this content may pose, we advise you to prioritize your safety and well-being. The Book of Bad Ideas. May mga kwento na hindi mo maririnig sa media. Mga kwentong hindi sinasabi ng magulang mo at siguradong hindi mo mababasa sa mga libro ng mundo. Ito ang mga lihim na tinatago ng bawat pamilya, mga kasalanang kinubli ng reliyon, mga desisyong akala mo maliit lang, pero ngayon pinagsisihan mo na. Dito, walang happy ending, walang moral lesson, at kadalasan, ang multo at aswang ay ikaw rin. Ito ang mga twisted stories sa Book of Bad Ideas. At kami ang inyong host. Ako si Nix. At ako si Steve. Don't forget to follow us and subscribe. At humanda na kayo sa ating storyang hindi mo dapat pakinggan mag-isa. Kung maaalala nyo sa nakarang episode natin, naghahanap ng aswang si Stacy. May sakit kasi ang kanyang nanay at kumalat na ang cancer sa buong katawan nito. Pero dahil ayaw ni Stacy na mamatay ang nanay niya at may pera naman sila, dinala niya ito sa iba't ibang doktor sa ibang bansa. Pero walang kayang magpagaling rito. Hanggang nakilala ni Stacy si Fixer. Ang sabi-sabi, ang fixer na ito ay may solusyon sa lahat ng bagay, as long as you have the right cash. Ang payo sa kanya ng fixer na ito, dapat kunin ang lamang loob ng aswang para gumaling at maging immortal ang nanay niya. Nung una, hindi ito pinaniniwalaan ni Stacy. Pero dahil desperado na siya at wala na siyang choice, nagtiwala ito kay fixer at naniwala rin ito kalaunan na may aswang talaga. Yun nga lang, hindi siya matutulungan ng fixer sa pagkuha ng aswang. Kinakailangan niyang mag-set up ng isang ad campaign at kinalat ito sa buong Pilipinas at social media. Ang nilalaman ng ads na ito ay ang paghahanap nila ng magbebenta ng aswang kapalit ng 1,000,000. Ngunit sawi si Stacy dahil puro scammers lang ang tumawag sa kanya. Wala siyang mahanap na nagbebenta ng aswang. Halos 1 buwan na ang lumipas simula nang nilabas niya ang ad campaign. Unti-unti na siyang nawala ng pag-asa. Kaya kalaunan, wala na siyang choice kung di siya na mismo ang maghanap ng aswang para sa pagbuti ng kalusugan ng kanyang ina. At dito na nagsimula ang part 2 ng ating storya. Ilang linggo na ang lumipas, wala pa rin talagang nagbebenta ng aswang sa amin. Ako nga pala si Stacy, college student at taga Puerto Princesa, Palawan. Kailangan ko ng aswang para gumaling ang aking nanay. Kakabisita ko lang kanina sa kwarto niya at ang sabi ng doktor, mas lumala raw ang kalagayan niya. Kumalat na ang cancer sa kanyang katawan. Mukhang ang 1 taon na binigay na taning sa kanya ay iikli na lang ng ilang buwan. Nagpanik na ako. Kung walang makapagbenta sa akin ng aswang, kami na lang ang maghahanap. Kahit takot ako sa mga aswang na ito, kailangan kong kumilos para sa nanay ko. Inutusan ko ang mga tauhan ko na magkanya-kanya silang hanap at maghunting ng aswang. Pati mga albularyo o mga mukabang na yan. Kahit magkano, babayaran ko sila. Ginawa naman ito ng mga tauhan ko pero aabutin daw sila ng ilang araw bago makahanap. Sa isang parte naman ng Rizal, Palawan, may isang binatilyo ang nakakita ng poster ko. Ang pangalan niya ay Romeo Adran. Isang grade 12 student at honor student pa. Masipag mag-aral. Sumasideline pa ito bilang trabahador sa palengke. Pagkatapos ng kanyang klase, matindi ang kanyang dedikasyon. Dahil katulad ko, may sakit din ang kanyang magulang. Ang tatay niya kasi ay may diabetes at kailangan ng dialysis linggo-linggo. Bumabiyahe pa sila sa bayan ng Puerto Princesa para lang magpa-dialysis.
Baon na rin sila sa utang. Kagawad lang sa barangay ang nanay niya. Minsan naglalabandera din ito para may extra. Bukod rito, may 2 pa siyang kapatid na pinapaaral. Kaya nang makita ito ni Romeo, ang poster tungkol sa paghahanap ng aswang, sineryoso niya ito. Sa isip niya, kailangan niya ang 1,000,000 at naniniwala din naman siya sa aswang. Dahil sa Rizal, Palawan, maraming hiwaga na nangyari dito. Malayo kasi ito sa mga lungsod. Buhay baryo pa rito. Pero kadalasan, ang mga naririnig na kwento ni Romeo sa kanila ay tungkol sa mga mangkukulam at manlalason. Ito kasi ang marami sa Rizal, Palawan. Bihira siyang makarinig ng kwento tungkol sa aswang. May naririnig din siyang kwento tungkol sa kirit-kirit. Hindi ito aswang, kung hindi alaga lamang ng mga aswang. Kaya ang ginawa ni Romeo ay lumapit ito sa albularyo sa kanilang barangay, kay Manang Tiburcia. "Oh, napadalaw ka, iho. Kamusta na si tatay mo?" Magandang hapon po, Manang Tiburcia. Ayos naman po si tatay. Kagagaling lang ng puerto. Nagpa-dialysis na naman ba? Mabuti. Bakit ka napadalaw, Romeo? Meron ka bang nararamdaman? Wala naman po. Maayos naman po ako. Pero nakita niyo po ba itong poster tungkol sa aswang? Nakita ko nga yan. Natawa ako. Hindi ko nga alam kung totoo ba yan o biro-biro lang. Wala naman po masama kung maniwala tayo. Alam niyo naman kailangan namin ng pera. Naku, iho. Kung yung utang niyo sa akin ang iniisip mo, saka na yun. Ang mahalaga ay gumaling si tatay mo. Salamat po. Pero alam niyo madami pa kaming utang, hindi lang naman sa inyo. Kaya po ako lumapit sa inyo kasi gusto ko po sanang manghuli ng aswang. Paano po kaya yun? Nagpapatawa ka ba, Romeo? Huhuli ka ng aswang? Ay sus, iho. Umuwi ka na, baka isumbong pa kita sa nanay mo. Kung ano-anong iniisip mo, ikaw talaga. Pero hindi gumalaw si Romeo sa pagkakatayo niya sa bakuran ni Manong Tiburcia. Ayaw nito umalis. Dito natapagtanto ng matanda na seryoso talaga si Romeo. O siya, kung seryoso ka talaga, sige, tutulungan na kita at baka mapano ka pa. Ito lang ang tanging kondisyon ko sa iyo. Wag na wag mong sasabihin sa magulang mo na tinutulungan kita. At bigyan mo ko ng 100,000 sa makukuha mo, ha? Sige po, Manang. Wala pong problema yon. Ano po ba ang kailangan kong gawin? Hindi tulad sa ibang probinsya, kakaiba ang aswang dito sa atin. Gumagamit sila ng kirit-kirit. Alam mo ba yon? Kirit-kirit? Opo. Yung alaga ng aswang. Katawan ay ibon, pero may mukha ng tao. Nakakatakot po ang itsura nila. Tama. Ang pinakamadaling gawin ay gumawa ka ng patibong. At dahil masyado ka pang bata, hindi mo sila kayang kalabanin mag-isa. Madalas akong makakita dyan sa may kanto sa puno ng balete. Kadalasan 11:00 ng gabi. Ito ang gagawin mo. Sundan mo at magpanggap kang nakatulog sa may puno. At tiyak akong tatawagin nito ang kanyang amo para kainin ka. Ganun lang po? Sige ho. Pagkatapos po nun, ano nang gagawin ko? Bibigyan kita ng lana o ang langis na gawa ko. Pag kumulo yun, ibig sabihin malapit na ang aswang. At kapag malapit na siya, may bibigay ako sa iyong holy water na may halong bawang at buntot ng pagi. Itago mo ito habang nakadapa ka at natutulog. Pag talagang malapit na siya, sabuyan mo ng holy water sa mata at hampasin mo ng buntot ng pagi. At huwag kang titigil hanggat hindi ito namamatay.
Tandaan mo ito, iho. Sige po, Manang. Tatandaan ko po yan. Basta wag titigil hanggang hindi namamatay. Paano naman po yung kirit-kirit kung atakihin ako? Ganun lang din. Sabuyan mo ng holy water para mabulag at hampasin mo ng buntot ng pagi. Sige po, Manang. Huwag mo ring kakalimutan magdasal sa Diyos para gabayan ka sa iyong pakikipaglaban. Bibigyan din kita ng itak na may orasyon kung sakali mang mabitiwan mo ang buntot ng pagi. Sige po. Ang galing nyo naman, Manang Tiborcia. Parang kayang-kaya nyo manghuli ng aswang talaga. Nagawa ko na kasi dati yan nung bata pa ako. Pero ngayon, alam mo naman, hindi ko nakakayanin pa. Hintayin mo ko, saglit, at kukunin ko ang mga gamit. Sige po. Maraming salamat po uli, Manang Tiborcia. At kinuha na ni Manang Tiborcia ang lana, holy water, buntot ng pagi at itak. Iniabot niya ito kay Romeo. Nagpasalamat naman si Romeo sa tulong niya. Pagsapit ng 10:00 ng gabing iyon, sinunod ni Romeo ang sinabi ni Manang Tiborcia. Dumapa ito sa may balete sa may kanto at nagpanggap na tulog. Nasa ilalim ng tiyan niya ang itak, holy water at buntot ng pagi. Matagal nag-antay si Romeo. Pinipigilan nitong makatulog. Pero dahil sa antok, kalaunan ay nakatulog din ito. At pagsapit ng 11:00 ng gabi, nakita siya ng isang kirit-kirit at tinawag nito ang amo niyang aswang. Maya-maya pa'y dumating na ito. Isang matandang lalaki. Palapit ng palapit ang matanda. Pero ang batang si Romeo ay tulog pa rin. Tila makakain ng buhay si Romeo kung hindi siya magigising. At nang kinagat na siya ng aswang, dito lang siya nagising. Buti alisto si Romeo at sinabuyan niya kagad ng holy water ang mata nito para mabulag. At pinaghampas ng buntot ng pagi. Nabalot ang gabi ng iyak ng matandang aswang. Nagmamakaawa ito kay Romeo. Iho, tigilan mo na yan. Aray ko po. Alis na lang ako at hindi na ako babalik sa baryo nyo. Pasensya na po, pero kailangan po kita. Kailangan kitang mabenta. Patuloy ang paghingi ng awa ng aswang pero hindi ito pinansin ni Romeo. Patuloy pa rin sa paghampas at ang sugat ng mga latay ng buntot ng pagi ay lumalaki na. Ramdam ng aswang ang sakit at tila mamamatay na talaga ito. Ngunit nakalimutan ni Romeo ang kirit-kirit. Inatake siya nito sa likod at nadapa siya. Nabitawan niya ang buntot ng pagi, pati na rin ang itak. Tanging holy water na lang ang dala nito. Pilit itong winiwisik ni Romeo sa aswang at sa kirit-kirit. Tingin mo, masakit yan. Natsyempuhan mo lang ang mata ko kanina, bata. Ngayon ay katapusan mo na, bata. Wag po, bata pa lang po ako. Iyon ang gusto ko. Habang mas bata, mas masarap ang laman. Bebenta mo pa ako, sabi mo kanina. Hayop ka! Natakot si Romeo at tsak siyang katapusan na niya ito. Bawat hakbang ng aswang ay kasabay ang paghinto ng puso niya. Hanggang sa tuluyang nag-anyong aswang na ang matanda. Lumaki ito at nagkaroon ng pangil at mahabang kuko. Napaihi si Romeo sa takot. Ito ang unang beses na nakakita siya ng isang tunay na aswang. Nagdasal ito pagkat alam na niyang mamamatay siya. Pumikit ito. Pero habang nagdarasal siya, narinig niya ang iyak ng aswang. May tumaga sa likod ng aswang. Isang lalaki. At parang sundalo ang suot nito. Rebelde ba ito o sundalo? Ito ang naisip ni Romeo. Teka, sino ka ba? Bakit ka nakikisaw-saw sa ulam ko? Ulam? Itong batang ito? O baka ikaw ang ulam ko? Putang ina! Tumahimik ka! Inatake ng aswang ang misteryosong lalaki at naglaban sila. Gumamit din ng paltik ang lalaki. Nabalot ng takot si Romeo habang pinapanood ito. Nagtaka rin siya at tila mabilis at malakas ang lalaki. Kasing lakas ng aswang. Hanggang sa huli,
Bumagsak ang kirit-kirit at ang matandang aswang. May ilang galos ang lalaki pero hindi niya ininda ito. Tinulungan nitong tumayo si Romeo. Nagpasalamat naman si Romeo sa tulong ng lalaki. Salamat ho, Manong, at tinulungan niyo po ako. Kung di kayo dumating, siguradong patay na po ako. Walang anuman. Sakto, naamoy ko lang sila. Teka, bakit ka nga pala naipaglaban sa isang aswang? Kailangan lang po kasi ng pamilya ko. Naku, next time, dumaan ka muna sa tamang training kung paano manghuli ng aswang. Hindi biro ang pinaasok mo, bata. Pasensya na po at maraming salamat po uli. Nagulat naman si Romeo at kinuha ng misteryosong lalaki ang kirit-kirit at ang aswang. Binuhat niya ito at lumakad paalis. Agad naman itong sinundan ni Romeo at sabing, Teka, ano pong gagawin niyo sa bangkay ng aswang? Aba, kakainin ko. Sabi sa'yo, naamoy ko ang ulam ko, kaya ako nagawi dito. Hala, ano po ba kayo? Aswang din? Hindi. Tawag sa amin ay mukabang. Mga taong kumakain ng aswang. Bukod kasi sa pagkain namin ito, nakukuha rin namin ang kanilang kapangyarihan. Ay, ganun pala yun. Pero baka sakali pong sa akin na lang po ang bangkay ng matanda. Kailangan ko po kasi yan para maibenta. Ha? Maibenta talaga? First time kong narinig na binibenta ang mga aswang. Wag po kayong tumawa. Totoo po ito. Kailangan ng tatay kong may sakit ang pera para dyan sa aswang na yan. Seryoso ka? Hangad din naman ako sa iyong katapangan para may paglaban sa aswang na ito. Sige, ganito na lang. Hati na lang tayo. Puputulin ko ang katawan ng aswang. Sa akin ang baba at sa iyo ang itaas. At akin na din ang kirit-kirit. Okay na ba sa iyo yun? napag-isip si Romeo. Hindi niya sure kung okay lang ba na kalahating aswang lang ang ibenta niya. Pero kalaunan, sumang-ayon din ito dahil takot din si Romeo sa mukhabang na ito. Kasing lakas daw niya ang isang aswang. Baka mapano pa siya. Kaya hinati ng mukhabang ang katawan ng aswang. Walang kahirap-hirap nang ginawa niya ito gamit ang itak niya. Iniabot niya ito kay Romeo. O siya, ito na ang parte mo, bata. Kung gusto mo ng proper training sa panghuli ng aswang, dalawin mo ako at ititrain kita ng libre. Diyan lang ang bahay ko sa Malakibay, sa dulo ng ilog bago magdagat. Ako lang nag-iisang kubo dyan. Sige po, maraming salamat po uli. Teka, ano pong pangalan nyo? Hindi na ito narinig ng mukhabang at tuluyang naglakad papalayo. Hila-hila naman pabalik ni Romeo ang katawan ng aswang. Umuwi na ito dala ito. Pagka-uwi, agad namang tinawagan ni Romeo ang number sa poster. Sabi sa kanya, darating sila within 20 minutes. Habang nag-aantay sa bakuran nila, nagising naman ang nanay ni Romeo at nagulat itong may bitbit na kalahating katawan si Romeo. Hoy! Romeo! Ano yung dala mo? Halimaw ba yan? Naku po, Diyos ko po! Hindi naman nakasagot si Romeo at tulala lang. Hindi niya inaasahan na makikita ito ng nanay niya. Pero bago pa siya makapagsalita, narinig na niyang parating ang isang helicopter. Nabulag sila sa ilaw na nakatutok sa kanila. Pagka-landing ng helicopter, bumaba na ako. Oo, sumama ako sa mga tauhan ko. Ikaw ba si Romeo, yung tumawag? Opo, ako po yun. Heto na po ang aswang na kailangan nyo. Teka, bakit kalahati lang yan? Nasaan ang babang parte niyan? Nakuha po ng ibang nilalang. Anong nilalang? Teka, check ko muna kung aswang ba talaga yan. Baka mamaya scammer ka din eh. Agad na nilapit ni Stacy ang lana sa tabi ng aswang at kumulo ito. Laking tuwa ni Stacy at legit na aswang na talaga ang nakita niya. Yes, aswang nga ito. Tunay nga. Joey at James, kunin niyo na nga ito at isakay sa helicopter. Teka po ma'am. Sana po ang bayad nyo? Di ba aswang for sale ito? Wait lang ha, may tatawagan ako.
Check ko lang kung magagamit namin ito kasi kalahati lang ang dinala mo eh. Agad namang tumawag ako kay Fixer. Fixer! Good morning! May nakuha na akong aswang. Tama nga ang sinabi mo. May sumagot sa ad ko. Good morning mo mukha mo, Stacy. Alauna na ng umaga, tumawag ka pa? Pasensya ka na, Fixer. Pero may nakuha na kaming aswang. Yun lang, kalahati lang ng katawan to. Nawawala yung babang parte nito. Ano kaya ang isasagot ni Fixer? Magagamit kaya ang aswang na ito para maging lunas sa karamdaman ng nanay ni Stacy? Mababayaran kaya si Romeo sa aswang na binibenta niya? Abangan ang katapusan ng storyang to next Friday. The Pod Network Entertainment. This podcast may be based on true events with names, characters, and incidents that are either products of the creator's imagination or used fictitiously. Any similarity to real individuals or events is coincidental.